Alam kong alam mo na maraming statwa sa mundo na ginawa ng mga tao. Pero alam ko ding lingid sa iyong kaalaman ay hindi mo alam ang nakabalot ditong sikreto at misteryo. Kaya naman sa video na ito, bubulat-latin natin at sisilipin natin ang loob ng 12 statwa at monumento sa mundo na ikakagulat mo. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Number 12, the Mausoleum at Halicarnassus Wonder Ruin and the Unopened Chamber. Bago pa nauso ang skyscrapers at malalaking palasyo, may isang istrukturang ikinagulat ng buong sinaunang mundo. Ang Mausoleum at Halicarnassus isang napakalaking libingan na itinayo noong 350 BCE sa kung saan ngayon ay Bodrum, Turkey. Isa ito sa 7 wonders ng ancient world. Pero ngayon isa na lang itong guho na may mga lihim na hindi pa rin nabubunyag hanggang ngayon. Pinagawa ito ni Artemisia II, kapatid at asawa ni Mausolus, ang gobernador ng rehiyon sa panahon ng Persian Empire. Nang mamatay si Mausolus, nangako si Artemisia na gagawa siya ng pinakamagarbong libingan sa kasaysayan. Ang resulta, isang multi-level monumento na may taas na higit 135 feet na pinalilibutan ng mahigit 400 eskultura. Mula mismo sa kanyang pangalan nagmula ang salitang mausoleum. Pero habang lumilipas ang panahon, nagsimula na ring itong bumigay. Mula 10th to the 15th century, paulit-ulit itong niyanig ng lindol. Nabiyak ang mga haligi, gumalaw ang mga bato at unti-unting bumagsak ang mga bahagi ng estruktura. Pagdating ng mga Crusader noong 1400s, ginamit nila ang mga bato ng mausoleum para ipatayo ang Bodrum Castle. Ang dating mga marmol na rebulto, ginawang pader ng kuta. Ang mga guhit ng kasaysayan naging ordinaryong dekorasyon ng digmaan. Pero may mas misteryoso pa. Noong 1980s gumamit ng ground-penetrating radar ang mga arkeologo. May nakita silang underground chamber sa ilalim ng monumento. Ang iba ay napasok pero isa na tinaguriang Chamber X ay sarado pa rin hanggang ngayon. Nakatakip ito ng isang napakalaking bato at hindi pa rin nabubuksan. Walang nakakaalam kung anong laman nito o kung may laman pa ba. Ngayon ang lugar ay tahimik, may ilang nakaayos na haligi, may mga plakang nagpapaliwanag ng kasaysayan at mga turista na naglalakad sa gitna ng damot guho. Pero kahit wasak na ito, ramdam pa rin ang laki at bigat ng pinanggalingan nito. Number 11, the Motherland Calls, the Leaning Warrior of Russia. Sa lungsod ng Volgograd sa Russia, may isang dambuhalang estatwa. Babae, hawak ang espada, buhok na animoy nililipad ng hangin. Ito ang The Motherland Calls. Itinayo ito noong 1967 at minsan na itong naging pinakamataas na estatwa sa buong mundo. Pero sa likod ng kanyang matatag na anyo, may kinatatakutang katotohanan. Unti-unti siyang lumilihis at baka raw isang araw tuluyan siyang bumagsak. Ang estatwa ay itinayo sa burol na dating lugar ng pinakamadugong labanan sa kasaysayan, ang Battle of Stalingrad. Mula 1942 hanggang 43, mahigit 2 milyon sundalo at sibilyan ang namatay sa lugar na ito. Sa paanan ng estatwa, may mga mass graves na tinabunan na lang ng damuhan at hindi alam ng karamihan. Literal na nakatayo ito sa ibabaw ng libingan ng libo-libong tao. Sa loob ng rebulto ay may mga steel coils, hagdang bakal at masisikip na daanan. Kailangan itong regular na inspeksyonin dahil ang temperatura kada season ay nagpapalawak at nagpapaliit ng semento na pwedeng magdulot ng bitak. Noong 2009, kinumpirma ng Russian Ministry of Culture na nagsimula na ngang tumagilid ang estatwa. Umandar ang lupa sa ilalim kaya kinailangang lagyan ng emergency support. At ang espada, sa una magaan ito at gawa sa hollow metal. Pero may nangyari. Kapag malakas ang hangin, nagsisimula itong umungol. Parang humuhuni sa ere. Nakakakilabot. Kaya pinalitan ito ng mas mabigat na espada na hindi na nag-iingay pero dagdag naman sa stress ng kanang braso. May chismis pa. Ayon sa ilang workers noong panahon ng Soviet Union, ang bakal na ginamit sa loob ng rebulto ay galing sa mga tangke at war wrecks. At ilan dito raw ay kontaminado ng low-level radiation. Walang public record at walang naglabas ng Geiger counter reading mula sa loob ng estatwa hanggang ngayon. Sa kabila ng lahat, the Motherland Calls ay nananatiling national symbol. Pero habang lumilipas ang panahon, parami ang nag-aalala. Hanggang kailan ito tatagal? Ilang eksperto ang nagsasabing kung hindi ito ayusin, hindi na ito aabot ng isa pang siglo. Matikas siya sa labas. Pero sa ilalim ng kanyang paanan, may lupaing basang-basa sa dugo, pundasyong gumagalaw, at isang rebultong pinipilit manatiling nakatayo.
Number 10, Mount Rushmore, the hidden chamber behind Lincoln's face. Sa unang tingin, parang simpleng monumento lang ang Mount Rushmore. 4 na mukha ng dating mga presidente ng Amerika, inukit sa bato sa South Dakota. Pero alam mo ba na may sikreto itong tinatago sa likod ng mukha ni Abraham Lincoln? May isang lihim na silid na tinatawag na Hall of Records. Isang chamber na dapat sana'y sisidlan ng mga mahahalagang dokumento ng Amerika, tulad ng Constitution at Declaration of Independence. Noong late 1930s, sinimulan na ang paghuhukay sa likod ng mukha ni Lincoln. 70 talampakang lalim pababa, tapos may kwarto na 35 talampakang lawak. Pero naudlot ang proyekto noong sumiklab ang World War II at namatay din ang orihinal na sculptor na si Gutzon Borglum. Naiwan ang chamber, walang laman at nakatago sa loob ng bundok. Noong 1998, nilagyan ito ng time capsule ng National Park Service. Isang titanium vault na may mga panel ng mahalagang teksto, biography ng artist at paliwanag ng buong monumento. Sarado ito sa publiko at tanging sa pamamagitan ng helicopter o drone mo lang makikita ang pasukan nito. Pero hindi lang iyon ang kontrobersyal sa Mount Rushmore. Ang lupang kinalalagyan nito ay dating sagradong lugar ng Lakota Sioux Tribe. Tinatawag nila itong The Six Grandfathers at para sa kanila, ang pag-ukit ng mga mukha ng Pangulo ay isang uri ng pambabastos. Ayon sa isang desisyon ng US Supreme Court noong 1980, illegal daw ang pagkakasamsam ng gobyerno sa lupang ito. Pero hanggang ngayon hindi pa rin naibabalik sa mga katutubo. Kaya sa likod ng iconic na monumentong ito may nakatagong silid at mas lalong masalimuot na kasaysayan. Number 9, Lincoln Memorial, may lihim sa ilalim. Kapag binisita mo ang Lincoln Memorial sa Washington DC, makikita mo ang isang malaking upuang estatwa ni Abraham Lincoln. Mahigit 19 na talampakan ng taas. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isang buong mundo na nakatago sa ilalim nito. Tinatawag itong undercrop, isang maze ng malalaking silid, semento, steel beams at corridors na tila abandonado. Nagsimula ito dahil malambot ang lupa sa lugar, kaya kinailangang hukayin ng malalim para sa matibay na pundasyon. Pero sa pagdaan ng panahon, ang underground space na ito ay ginamit din sa hindi inaasahang paraan. Noong Cold War, ginawa itong surveillance station. May mga radio room, observation posts at ilang gamit pang komunikasyon. Hanggang ngayon, nandoon pa raw ang mga lumang wiring at lockers. May haka-haka pa nga na isa ito sa mga emergency bunkers ng gobyerno. Habang tumagal, naging pugad din ito ng mga paniki at insekto. May mga ecologist na pumasok para mag-aral ng ecosystem sa loob at may mga manggagawang nagulat ng mga kakaibang tunog, kaluskos, iyak o tila may gumagalaw sa dilim. Noong 2017, nag-anunsyo ang National Park Service na may plano silang buksan ito sa publiko gamit ang glass walkway. Pero hanggang ngayon sarado pa rin ito at tila nananatiling misteryo sa ilalim ng memorial. Graffiti, abandoned tech, paniki at Cold War secrets. Sino ang mag-aakalang may ganitong mundo sa ilalim ng tahimik na monumento ni Lincoln? Number 8, Washington Monument, Lightning Magnet of History. Isa ito sa mga pinaka-iconic na obelisk sa buong mundo. Ang Washington Monument sa United States ay may taas na mahigit 555 feet at itinayo bilang pag-alala kay George Washington, ang kauna-unahang Pangulo ng Amerika. Pero hindi alam ng karamihan na ang monumentong ito ay literal na hinahataw ng kidlat taon-taon. Minsan umaabot pa ng 12 beses sa isang taon. Nagsimula ang konstruksyon nito noong 1848 at natapos lang noong 1884 dahil sa mga delay sa pondo, giyera sibil at politikang alitan. Ang pinakatuktok nito ay may pyramid shape na capstone na gawa sa aluminum na noong panahong iyon ay mas mahal pa kaysa ginto. Layunin nitong maging lightning rod pero hindi naging perpekto ang sistema. Sa dami ng kidlat na tumama sa monumento, nagkaroon ito ng bitak, sunog na marka sa loob at nasira ang ilang bahagi ng electrical system. May mga bisita na nakaramdam ng static electricity habang bumabagyo at may isang lalaking napatay ng elevator malfunction matapos tamaan ng kidlat ang gusali. Dinagdagan ng mga copper rods at grounding wires sa mga sumunod na taon pero nananatiling kidlat magnet ang monumento dahil sa taas at lokasyon nito. Noong 2011, yanig ito ng lindol mula sa Virginia. Nasira ang upper portion, may mga bitak sa mga bato at may bahagi ng mortar na bumagsak. Sarado ito ng mahigit 3 taon para sa pagkukumpuni. Ang mismong capstone ay hindi na mapuntahan ng mga bisita.
Nakatago na ito sa loob ng lightning cage at surrounded ng steel wiring. Bukod dyan, may mga teoryang may Masonic symbols sa pundasyon dahil isinagawa ang cornerstone ceremony nito sa ilalim ng mga ritual ng Freemasons. May posibilidad din na may time capsule sa ilalim na naglalaman ng coins, pahayagan at iba pang artifacts. Subalit ayon sa radar scans, wala raw chamber na talagang nakabaon. Kapansin-pansin din, kung titingnan mo ang kulay ng monumento, nagbabago ito sa kalagitnaan dahil ito sa pagkaantala ng construction matapos ang Civil War. Kinailangang gumamit ng ibang klase ng bato kaya magkaiba ang kulay ng itaas at ibaba. Number 7, Altar of the Fatherland, the Unknown Soldier and Forgotten Vaults. Sa gitna ng Roma, Italy, malapit sa Roman Forum, nakatayo ang isang dambuhalang monumento na tinatawag na Altar of the Fatherland o sa lokal na pangalan Vittoriano. Ginawa ito bilang paggalang kay Victor Emmanuel Descendant, ang unang hari ng pinagbuklod na Italy. Dahil sa sobrang laki at disenyo nito, may mga Italians na binansagan ito ng mga palayaw tulad ng typewriter o wedding cake. Ngunit bukod sa panlabas nitong anyo, may masalimuot itong nakaraan at may mga parte na hindi pa rin ganap na nalalaman hanggang ngayon. Itinayo ang monumento noong panahon ng diktador na si Benito Mussolini. Ginamit niya ito para sa fascist rallies, parada at political speeches at pinasira ang ilang sinaunang Roman ruins para lang maikonekta ito sa bagong avenue na tinawag na Via dei Fori Imperiali. Noong 1921, inilagay sa gitna nito ang Tomb of the Unknown Soldier, bangkay ng isang sundalo mula sa World War I na hindi nakilala. 11 bangkay mula sa iba't ibang battlefield ang inilagay sa magkakahiwalay na kabaong at isang inang nagbalo ang pinapiling pumili ng isa. Pero may mga issue. Ayon sa ilang historians, maaaring hindi Italian ang napiling katawan. May posibilidad daw na Austrian ang napunta sa mismong libingan. Sa ilalim ng monumento ay may mga sealed vaults at ceremonial chambers. Hindi lahat ng bahagi ng mga silid na ito ay naidokumento ng maayos at mula pa noong 1930s, may mga lugar na hindi pa muling nabubuksan hanggang ngayon. Ayon sa mga ulat, may mga bahagi na sarado ng bakal na pinto, naka-chain na hagdanan at koridors na hindi pinapapasok ang publiko. May eternal flame din sa harap nito. Pero ilang beses na rin itong napundi dahil sa gas line issues at power outages. Dahil sa architecture nito, kilala rin ang lugar sa mga tinatawag na whispering galleries, kung saan kahit mahina ang bulong ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. May ilang maintenance workers na nakarinig raw ng mga hakbang at boses kahit walang ibang tao sa paligid. Ito ang monumento ng pagkakaisa ng Italy pero itinayo sa ibabaw ng sinaunang sibilisasyon, ginamit sa propaganda ng diktador at may libingang hindi pa sigurado kung sino talaga ang nakahimlay. Number 6, Christ the Redeemer, Secrets Behind the Statue. Mula sa taas ng Mount Corcovado sa Rio de Janeiro, nakatanaw ang isa sa pinaka-iconic na rebulto sa buong mundo, ang Christ the Redeemer. Para sa marami, simbolo ito ng kapayapaan, pananampalataya at pagkakakilanlan ng mga taga-Brazil. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga lihim sa loob ng monumentong ito. Mga daanan, silid at engineering issues na hindi naaabot ng karaniwang bisita. Tapos nang gawin noong 1931, ang rebultong ito ay may taas na 98 feet at gawa sa reinforced concrete na binalutan ng soapstone tiles. Hollow ang loob nito, may mga spiral staircases, platforms, service corridors at metal walkways. Sa loob ng mga balikat at ulo ay may trapdoors na ginagamit lang ng mga tekniko para sa inspeksyon at pagkukumpuni ng electrical at lightning protection systems. Sa loob ng ulo mismo, may access hatch at ladder. Pero delikado ito, walang ilaw, walang railing at kailangan ng tibay ng loob para umakyat. May ventilasyon lang at tahimik na espasyo kung saan naririnig ang bawat eko ng yapak. Dahil sa lokasyon nito sa tuktok ng bundok, 3 hanggang 5 beses kada taon itong tinatamaan ng kidlat. Noong 2014, naputol ang dulo ng kanang hinlalaki ng rebulto. Noong 2008 naman, ang mismong ulo ang tinamaan at nagkaroon ng bitak sa soapstone panel. Ang problema, maraming original blueprints mula sa 1920s ang nawala o nasira. Ang ilan lang sa mga dokumento ay hawak ng mga kaanak ng original engineer na si Heitor da Silva Costa at hindi pa rin ito na-digitize o nailalabas sa publiko. Kaya kapag may nasisirang bahagi, walang sapat na reference ang mga modernong engineers kung paano ito kumpunihin. At kung akala mo yun lang, may bahagi pa ng kasaysayan na mas madilim. Ilang tao raw ang namatay sa panahon ng konstruksyon.
pero hindi ito isinapubliko. Ayon sa ilang liham at memoirs, may nahulog, tinamaan ng kidlat at nasugatan ng malala. Walang memorial plaque para sa kanila at dahil dito may paniniwala ang ilang lokal na may multo sa loob ng rebulto. Mga ingay, kaluskos at bigla ang paggalaw ng ilang gamit ang iniulat ng ilang maintenance crew. Isang monumento ng pananampalataya sa labas, pero sa loob, isang tahimik na espasyo. May mga crack sa istruktura at may bigat ng kasaysayan na hindi basta nakikita. Number 5, Eiffel Tower, the secret room at the top. Ang Eiffel Tower, simbolo ng pag-ibig, sining at karangalan ng Paris. Pero alam mo ba, sa taas nitong over 1,000 feet, may isang lihim na silid na matagal nang nakatago sa paningin ng lahat. Itinayo noong 1889 para sa World's Fair. Ang Eiffel Tower ay isang bakal na halimaw na dati kinamuhian ng mga artist at intelektual sa France. Pero si Gustave Eiffel, ang utak sa likod nito, ay may ginawa na kakaiba. Isang pribadong apartment sa pinakatuktok ng tower. Hindi ito para sa publiko. Si Eiffel lang ang may access dito at ilan lang ang nakapasok. Kabilang na si Thomas Edison na nagbigay sa kanya ng phonograph bilang regalo. Sila'y nag-usap tungkol sa agham at teknolohiya. Mahigit 900 feet sa ibabaw ng lungsod. Sa panahong iyon pinagtatawanan si Eiffel. Tinawag ang tower na kalawangin at pangit. Kaya ang paggawa niya ng isang throne in the clouds sa taas ng kanyang pinupunang obra ay isang uri ng paghihiganti. Tahimik pero matapang. Habang binabatikos siya ng lahat, gumawa siya ng personal na santuwaryo literal sa ibabaw ng ulo ng kanyang mga kritiko. Noong World War II, sinakop ng mga Nazi ang Paris. Ginamit nila ang tower para sa military communications pero ayon sa alamat, pinutol ang elevator cables para hindi makakiyat si Hitler. Kaya pinilit ang mga opisyal ng Germany na akyatin ang daan-daang baitang paakyat. Pagkatapos ng digmaan, ang lihim na kwarto ay halos nakalimutan. Hanggang sa 1980s, nang i-renovate ang Eiffel Tower at muling natuklasan ang apartment. Inayos ito at ibinalik sa dating ayos. Hanggang ngayon hindi ito kasama sa tour maps. At kung titingin ka lang sa maliit na bintana sa viewing deck, dun mo lang makikita ang loob. Nakapatong ito sa ibabaw ng lahat. Isang tahimik na espasyo na nakadisplay pero hindi pansin. Isang lihim na monumento sa gitna ng pinakatanyag na tanawin sa buong Paris. Number 4, Statue of Liberty, the Sealed Arm and a Darker Foundation. Para sa maraming tao, ang Statue of Liberty ay simbolo ng kalayaan. Isang imbitasyon para sa mga imigrante at bagong simula sa Amerika. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang monumentong ito ay may madilim at misteryosong nakaraan. Mula sa sakit, pagsabog at mga bahagi ng estatwa na hindi kailanman muling binuksan. Bago pa ito kilalaning Liberty Island, ang lupa kung saan ito nakatayo ay tinatawag na Bedloes Island. Isang dating quarantine zone para sa mga may smallpox, lugar ng military fort at pati mga pampublikong bitayan. Sa pagitan ng 1700s at late 19th century, dito kinukulong ang mga may sakit na imigrante. Siksikan, walang maayos na sanitasyon at karamihan ay namatay ng walang seremonyas o libing. Noong 1885, dumating ang Statue of Liberty mula France, gawa ni Frederick Bartholdi, habang ang internal engineering ay ginawa ng Gustave Eiffel. Siya rin yung gumawa ng Eiffel Tower. Revolutionary ang design, hollow na may metal skeleton para kayanin ng laki. Pero halos agad, lumabas ang mga problema. Sobrang umuuga ang estatwa kapag malakas ang hangin at ang braso na may hawak na torch ay nagkaroon ng structural issues. Noong July 30, 1916, sumabog ang munition depot sa katapat na isla. Ang Black Tom Explosion, isang act of sabotage ng mga German agents bago pa pumasok ang Amerika sa World War I. Mahigit 2 million pounds ng bala ang sumabog, yumanig sa buong New York at tinamaan ng Statue of Liberty. Ang torch-bearing arm ay napilipit at ang mga metal support sa loob ay nasira. Simula noon, hindi na muling pinayagan ng kahit sinong turista na umakyat sa mismong torch. Hindi lang dahil sa preservation, kundi dahil rin sa unsafe ang spiral stairs. Walang ventilation, walang fire escape, at tanging mga engineer lang ang may special clearance para pumasok. Ang nakikita nating gintong torch ngayon ay hindi na original. Ito ay replacement lang noong 1980s. At ang orihinal na kulay ng estatwa, maliwanag na kulay tanso, parang bagong polish na sentimo. Pero dahil sa oxidation, naging berde ito at naglabas pa ng toxic byproducts noon kaya nagkaroon ng respiratory issues ang ilang maintenance workers. Ngayong panahon, ang Liberty ay bukas sa publiko.
pero kaunting bahagi lang ang pwedeng pasukin. Ang balikat, ang loob ng braso at ang mismong torch ay permanente ng sarado. Isa siyang simbolo ng kalayaan na may pinag-ugatang pasakit. Isang rebultong nakatayo sa dating quarantine island na sabugan at ngayon ay nilak mula sa loob. Number 3, Gateway Arch, claustrophobic ride to the top. Mula sa malayo, mukhang elegante at moderno ang Gateway Arch ng St. Louis, Missouri. Nagniningning sa araw parang abstract na pinto papunta sa kanluran. Pero sa loob nito, isa itong mechanical na halimaw na may kakaibang transport system na minsan mas nakakatakot pa sa nakaka-inspire. May taas na 630 feet, ito ang pinakamataas na arko sa buong mundo. Hindi pwedeng gamitin ang karaniwang elevator dito dahil kurbado ang structure. Kaya anong ginawa ng mga engineer? Gumawa sila ng hybrid tram elevator system. Isang serye ng mga bilog na pod na parang washing machine. May 5 upuan kada isa. Kapag sumakay ka, umiikot-ikot ito habang umaakyat para sabay sumunod sa curve ng arko. Parang Ferris wheel. Walang bintana, walang emergency exit at siksikan sa loob. Tumagal lang ng 4 na minuto ang biyahe paakyat pero para sa claustrophobic, parang habang buhay. Walang aircon kundi maliit na fan lang. Kapag summer, mainit at kapag mahangin, umaalog ang buong arch. Kaya kapag naroroon ka sa observation deck sa tuktok, ramdam mo ang pagyanig. Ang observation deck ay makipot at naka-curve, may 16 na maliliit na bintana na ang size ay halos isang sobre lang. Tanaw mo ang ilog o lungsod mula sa itaas, diretso pababa, medyo nakakahilo. Dagdag pa, walang CR, walang food at walang direktang exit kung may emergency. Minsan mahigit 100 tao ang kasabay mo sa maliit na space na yon. May ilang bisita ng hinimatay sa taas at kinailangang ibaba ng emergency crew. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin itong architectural wonder. Isang makinang na monumento na sa loob ay puno ng tensyon, ingay ng bakal at mga lihim na hindi agad napapansin. Number 2, Great Sphinx of Giza, sealed chambers beneath the sand. Nakatayo sa disyerto ng Egypt, ang Great Sphinx of Giza ay isa sa mga pinakamatanda at pinakamisteryosong monumento sa mundo. Mahigit 4,500 years na itong nakabantay. O mas matagal pa, depende kung sinong eksperto ang tatanungin mo. Gawa sa iisang limestone ridge, may haba itong 240 feet at taas na 66 feet. Pero ang tunay na hiwaga nito ay hindi lang sa itsura, kundi sa kung anong nasa ilalim. Noong 1920s, isang French engineer ang nag-ulat na may mga sealed shafts at kwarto sa ilalim ng dibdib at bandang likuran ng Sphinx. Sa early 90s, nag-scan ng Stanford Research Institute gamit ang ground-penetrating radar. Nakita nila ang mga hugis parihabang cavities sa ilalim ng mga paa. Symmetrical, hindi natural. Sabi ng ilang Egyptian authorities, wala raw laman ito. Pero bakit hindi pa rin pinapahintulutan ang excavation hanggang ngayon? May mga theories na religious chamber ito, ceremonial tomb, o baka storage ng unknown records. May isa pang controversial na hypothesis. Ayon kay Dr. Robert Schoch, isang American geologist, ang erosyon ng Sphinx ay hindi gawa ng hangin at buhangin, kundi ng ulan. Kung totoo ito, ibig sabihin mas matanda pa ang Sphinx kaysa sa pyramid. Gawa sa panahong ang Egypt ay luntiang lupain pa. Sa panahong may satellite imaging, AI scanners at robot probes, nakapagtatakang hindi pa rin nabubuksan ang laman ng Sphinx. Ano ang pinoprotektahan ng monumentong ito? Bakit nananatiling sealed ang mga kwarto sa ilalim? Tahimik itong nakaupo sa disyerto, parang naghihintay. At kung anuman ang nakatago sa ilalim, wala pa ring nakakasilip hanggang ngayon. Number 1, Monument to the Battle of Nations, Fortress of the Dead. Sa taas nitong 299 feet, matatagpuan sa Leipzig, Germany, ang isa sa pinakamalaki at pinakabigat na monumento sa buong Europa, ang Monument to the Battle of Nations. Pero kung titingnan mo ito ng malapitan, hindi ito basta alaala ng kasaysayan. Para na rin itong libingan o fortress na may dalang bigat ng 100,000 kaluluwa. Itinayo ito mula 1898 hanggang 1913 bilang paggunita sa pagkatalo ni Napoleon noong Battle of Leipzig. Isang 4 na araw na banggaan kung saan mahigit 600,000 sundalo mula sa Prussia, Russia, Austria at Sweden ang naglaban. Tinagurian itong isa sa pinakamadugong labanan sa buong Europa bago pa man dumating ang World Wars. Tinatayang 90,000 ang namatay o malubhang nasugatan. Habang itinatayo ang monumento, nakahukay ang mga manggagawa ng mga buto, sirang espada
cannonball at mass graves. Imbes na ilipat ang mga labi, pinasya ng mga tagapagtayo na isama ito sa mismong pundasyon ng monumento. Ang ilang buto ay muling inilibing sa ceremonial crypts sa ilalim. Ang iba, nanatili sa mismong lupa kung saan sila natagpuan. Kaya kung tutuusin, ang buong istrukturang ito ay literal na nakapatong sa mga patay. Sa gitna ng monumento may isang dome chamber na may taas na mahigit 220 feet. Pinalilibutan ng 16 na higanting batong mandirigma na tinatawag na The Watchmen. Tahimik nilang binabantayan ng paligid, walang ekspresyon, parang mga bantay ng isang sagradong libingan. Mula rito may 364 na baitang napaikot ang hagdan paakyat sa viewing platform. Pero habang umaakyat ka, dito na raw nagsisimula ang mga kwento. May mga tunog ng yapak sa itaas kahit wala namang ibang taong umaakyat. May mga aninong nakita sa stairwell. Sandaling lumilitaw pero biglang nawawala. At sa pinakailalim may isang seal chamber na halos walang makapansin. Wala itong signage at tanging sa mga lumang dokumento lang mababasa na ginamit ito noong World War II bilang military outpost at document vault. Sarado ito ng isang bakal na hatch sa likod ng monumento at walang akses ang karaniwang turista. Ang pinakakakaibang katangian ng monumento, kahit tag-init, palaging basa at malamig ang loob, umaagos ang tubig mula sa dingding, parang pinagpapawisan ng bato. Ayon sa mga environmental engineers, ito raw ay dahil sa trapped moisture at kakulangan ng ventilation. Pero para sa ilan, ito raw ay luha ng kaluluwa. Simbolo ng mga hindi matahimik na espiritu na nananatili sa ilalim. Isang monumento ng tagumpay, oo. Pero para sa iba, isa itong stone fortress na hindi lang ginawa para alalahanin ang nakaraan, kundi literal na itinayo sa ibabaw ng kamatayan. Tahimik ito sa labas. Pero sa loob, may mga lihim na hindi pa rin tuluyang na ipapaliwanag hanggang ngayon.